Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayon ay tatalakayin natin ang mahalagang paksa, ang epektibong 5 minutong pagmumumok para palakasin ang bato, bawasan ang pag-ihi sa gabi, at pahusayin ang pangkalahatang kalusugan. Sa aking 35 taon ng karanasan bilang isang doktor, marami na akong nakasalamuha ng mga kababayan natin na nasa edad 55 hanggang 60 na madalas ay nahihirapan sa gabi dahil sa pare-parehong problema, umihing 3 hanggang 5 beses bawat gabi. Kakaidlip pa lang, kailangan nang bumangon. Ang pakiramdam ay pagod na pagod. Masakit ang likod pagsapit ng umaga, bahagyang namamaga ang mapa at kamay, at pamamaga ng mukha buong araw. Kaakibat nito ang pakiramdam ng panghihina at kawalan ng ganang gumawa ng kahit ano. Maraming beses na akong nakausap ng mga pasyente na may parehong tanong. Dok, bakit po ba ako laging umihi sa gabi? Mahina na ba ang bato ko? Ang totu. Ang ating bato ay kumikilos bilang sentral na filter ng ating katawan. Sa modernong lipunan, dahil sa mga pagkaing may maraming kemikal, kakulangan sa ehersisyo at puyat, ang porsyento ng mga Pilipinong may mahinang bato o may bumababang function ng bato ay patuloy na tumataas. Ang mahinang bato ay hindi laging nagpapakita ng malubhang sintomas. Minsan, nagsisimula lang ito sa kaunting pagod, bahagyang pananakit ng likod o patuloy na pag-ihi sa gabi. Ngunit iyan mismo ang tahimik na panawagan para sa tulong ng ating katawan. Una sa lahat, nais kong ipaliwanag ng malinaw upang madali ninyong maintindihan. Ang mahinang bato ay nangangahulugang mahina ang kakayahan nitong mag-filter ng dugo at maglabas ng madumi. Kapag mahina ang bato, ang nakakalason na substance, lalo na ang creatinine, ay naipon sa dugo. Ano po ba ang creatinine, Dok? Ito ay isang waste product mula sa aktibidad ng kalamnan. Ang malusog na bato ay naglilinis ng creatinine palabas sa ihi. Ngunit kung mataas ang creatinine, nangangahulugan iyon na mahina na ang bato at hindi na nito kayang mag-filter ng maayos. Ito ang indicator na laging sinusubaybayan ng mga doktor para masuri ang kalusugan ng bato. Kapag tumataas ang creatinine, madalas ninyong maranasan ang mga sumusunod na sintomas. Patuloy na pag-ihi sa gabi, 3,5 beses bawat gabi, hindi makatulog ng mahimbing, pananakit ng likod lalo na sa bandang balakang, pagod at madaling manghina kahit walang mabigat na ginagawa, pamamagan pa, bukong-bukong at mukha, lalo na sa umaga. Ihi na bumubula, madilaw o may kakaibang amoy. Ang lahat ng mga senyales na ito ay paalala na ang inyong bato ay labis ng nagtatrabaho at nangangailangan ng tulong. Marahil ay nagtataka kayo, bakit hindi lang inumin, kundi kailangan pang ngumuya o magmumog? Ano ang epekto nito? Ipapaalam ko sa inyo sa kapwa agam at tradisyonal na medisina para mas madali ninyong maintindihan. Ayon sa tradisyonal na medisina, Filipino folk medicine at Dongwai, ang ating bibig ay mayroong maraming acupuncture points na konektado sa iba't ibang king meridians ng buong katawan, lalo na sa king ng bato. Tinatawag itong bunghoy hijanhi o lugar kung saan nagsisimula at dumadaloy ang enerhiya na malakas na nag-activate ng mga function ng pag-regulate ng internal organs. Ayon sa modernong agam, ang mucosa sa bibig ay may napakabilis na absorption rate na nagdadala ng mga aktibong sangkap sa dugo sa loob. Lamang ng ilang minuto nang hindi na kailangang dumaan sa tiyan. Kapag nakmumumok, ang mga salivary glands ay malakas na na-activate na tumutulong sa pag-detoxify, pagsuporta sa metabolismo, pag-stimulate ng parasympathetic nervous system upang makatulog ng malalim at mabawasan ang pag-ihi sa gabi. Maraming natural na aktibong sangkap, essential oils, polyphenols,
at biological enzymes ang mas mabilis na naabsorb kapag nagmumumog kaysa sa pag-inom. Ang pagmumumog ay lumilikha ang init at nagpapabuti ngang daloy ngang king ngang bato, ilang uri ngang halamang gamot, kapag nginungiya o nginungiya, ay nakakatulong na painitin ang rehiyon ng bato at suportahan ang mas mahusay na sirkulasyon ng dugo. Ito ay napakahalaga dahil ang mahinang bato ay madalas na may kasamang panloob na lamig-hanlang na nagpapababa sa sirkulasyon. Pagkatapos ngang maraming taon ngang paggamot sa mga taong may mahinang bato, napagtanto ko na hindi lahat ngang pamamaraan ay angkop para sa mga matatanda. Mayroong mga pamamaraan na napakaganda ngunit nangangailangan ng mahabang paghahanda, tamang dosis at mahigpit na pagdidieta na nagpapawala ng gana sa mga pasyente. Kaya naman, nais kong ibahagi ang isang napakasimpleng solusyon na nangangailangan lamang ng 5 minuto bawat araw ngunit may kahanga-hangang epekto. Ang pagmumumok ng 5 bagay sa bibig sa tamang paraan at tamang oras na sumusuporta sa bato, nagpapababang creatinine, nagpapababang pag-ihi sa gabi at nagpapabuting pangkalahatang kalusugan. Ito ay isang pamamaraan na maraming pasyente pagkatapos ang 2,3 linggo ang nagbigay ngang feedback na, "Dok, ilang araw na akong tuloy-tuloy ang tulog, hindi na ako bumabangon sa gabi. Dok, nakita ko sa resulta nga creatinine test ko na bumaba ng malaki. Maganda ang pakiramdam ko at hindi na masakit ang likod." Ang pinakamagandang bahagi ay ang pamamaraang ito ay mura, simple, ligtas, at maaring gawin ng kahit sino sa bahay. And pinongbutil gasin sa dagat. Mainit na sustansya para sa bato, natural na nagbabawas no pag-ihi sa gabi. Mahal na mga kababayan, sa mga paraan ngang pagsuporta sa mahinang bato na itinuturo ko sa mga pasyente sa loob ngang maraming taon, ang pinongbutil nga asin sa dagat ay laging nangunguna dahil sa kaligtasan nito, pagiging simple at mabilis na epekto. Ilan lang ang nakakaalam na ang maliit na butil nga asin ay maaring makatulong na painitin ang king bato, bawasan ang pag-ihi sa gabi, at palakasin ang sirkulasyon dugo. Ngunit sa likod nito ay isang malinaw na mekanismo sa agam at tradisyonal na medisina, hindi tulad ng iniisip ng marami. Ang natural na asin sa dagat ay mayroong mahigit safety trace minerals tulad na magnesium, potassium, zinc, manganese. Ang mga mineral na ito ay tumutulong sa pag-regulate ng electrolytes, pagbawas ng pag-ikling kalamnan ng panto, pagpapabuti ng nerve conduction, pagpapahusay ng function ng bato. Mag-ingat. Ang industrial salt at refined iodized salt ay halos 100% NaCl lamang, walang mineral, at madaling magdulot ng uhaw at water retention kung hindi gagamitin ng tama. Kaya kapag namumumok, absolute na dapat gumamit lamang ng pinongbutil ng asin sa dagat na pinatuyo upang matiya ang kaligtasan at bisa. Bakit nakakatulong ang pagmumumok nga asin na painitin ang bato at bawasan ang pag-ihi sa gabi? Ito ang bahagi na maraming nagtatanong. Ipapaalam ko ng pinakasimple upang agad ninyong maintindihan. Ayon sa tradisyonal na medisina dong Y, direktang pumupunta ang asin sa king ng bato. Ang dong Y ay tinitiknan ang asin bilang isang maalat na gamot na may malamig na katangian at pumupunta sa king ng bato. Ngunit ang kakaiba ay kapag nakmumumog at hindi iniinom, ang asin ay nag-activate sa rehiyon ng bibig kung saan mayroong maraming acupuncture points na direktang konektado sa bato at pantok. Nagpapainit ng when he turn, essence ng bato. Tumutulong na gawing mas malusog ang bato at makontrol ang pag-ihi. Ang mahinang bato ay madalas dahil sa ternhan malamig na bato, ibig sabihin ay malamig ang rehiyon ng bato sa loob na nagdudulot ng kawalan ng kontrol sa tubig sa gabi. Kapag pinainit lang ang tamang punto, mabilis na mababawasan ang pag-ihi sa gabi. Ayon sa modernong agam, ina-activate ng asin ang parasympathetic nervous system.
kapag namumumo ng asin, ang salivary glands ay malakas na gumagana na nag-activate sa vagus nerve, ang nerve na kumokontrol sa tibok ng puso, pagtulog at pagpapahinga. Aktibidad ng pantok. Kapag na-activate ang parasympathetic nervous system, mababawasan ang pag-ikli ng pantok na tumutulong upang hindi kayo masyadong umihi sa gabi. Maraming nagihi sa gabi ay hindi dahil sa maraming inom kundi dahil sa bahagyang electrolyte imbalance na nagdudulot ng patuloy na pag-ikli ng pantok. Kapag namumumo ng kaunting asin sa dagat, nagiging balanse ang electrolytes, nagiging matata ang pantok, at nawawala ang maling senyales na gustong umihi. Kahit 1,2 butil lang ng asin ay sapat na para magdulot ng epektong ito. Nakatutulong ba ang asin na mabawasan ang pananakit ng likod at pamamaga? Tama o mali? Tama, at ipapaliwanag ko ang dahilan. Pagbawas ng bahagyang pamamaga. Ang asin sa dagat ay naglalaman ng natural na magnesium at potassium na tumutulong sa paglabas ng sobrang tubig, binabawasan ang water retention sa paa, bukong-bukong at mukha. Pagbawas ng pananakit ng likod. Ang mahinang bato ay nagdudulot ng pananakit at paninigas ng makalamnan sa likod, lalo na sa bandang balakang. Ang asin ng nginungiya ay nagpapainit sa king ng bato, nagpapataas ng sirkulasyon, at nagbabawas ng paninigas ng kalamnan sa likod. Paano magmumo ang asin para makuha ang pinakamahusay na epekto? Kumuha ang 2 maliit na butil ang asin sa dagat. Malinis na asin, hindi buo, hindi mamasa-masa. Ilagay sa ilalim ng dila, ito ang pinakamabilis na lugar para sa absorption sa bibig. Hayaang matunaw ng dahan-dahan, huwag ngumungiya o lunukin agad. Tagal, 2 to 5 minuto. Oras, sa gabi, 30 minuto bago matulog o kapag nagising para umihi. Ang pagmumumog ay makakatulong na makabalik sa tulog ng mas madali. Pagkatapos na 1,2 linggo, mararamdaman ninyo agad na nabawasan ang pag-ihi sa gabi. Mas malalim ang tulog, mainit ang pakiramdam, hindi na masakit ang likod, at mas nabawasan ang pamamaga ang mukha sa umaga, at mas gising ang pakiramdam. Sino ang dapat mag-ingat sa paggamit ng asin? Ang asin ay mabuti ngunit hindi para sa lahat. Ang mga may malubhang alta presyon, malubhang sakit sa puso, generalized edema dahil sa acute kidney failure na kasalukuyang ginagamot. Ang mga grupong ito ay dapat lamang magmumong ng isang maliit na butil, hindi hihigit pa, at dapat kumonsulta sa doktor. R. Manipis na hiwang sariwang luya. Pinagmulan ang init na bumubuhay sa king na bato, nagpapababan pag-ihi sa gabi, nagpapababan lamig. Mahal na mga kababayan, kung ang asin sa dagat ay tumutulong sa pag-regulate ng electrolytes at pagpapatatak ng pantog, ang manipis na hiwaeng sariwang luya naman ay isang mainit na gamot na kinikilala ang kapwa tradisyonal at western na medisina na napakabuti para sa mga taong may mahinang bato, lamig sa tiyan at paa, at madalas na pag-ihi sa gabi. Sa medisina, mayroong isang napakagandang kasabihan, tanam tinuk iyan, kapag mainit ang bato, tahimik ang tubig. Ang ibig sabihin ngang kasabihang ito ay kapag ang rehiyon ng bato, lalo na ang king ng bato, ay pinainit ng tama, mababawasan ang pag-ihi sa gabi, magiging mas malalim ang tulog, at mababawasan ang pananakit ng likod at tiyan. At sa lahat ng mga bagay na pinakamalakas na nagpapainit sa bato, ang manipis na hiwangang sariwang luya ay laging nangunguna. Bakit kailangan manipis ang hiwa at bahagyang pinatuyo bago ngumungiya? Ipapaalam ko ng malinaw para magawa ninyo ng tama. Manipis na hiwa, nakakatulong na mabilis na mailabas ang maaktibong sangkap sa luya tulad ng gingerol, shogaol, zingerone na mabilis na maabsorb sa mucosa ng bibig. Bahagyang pinatuyo, 15,30 minuto.
Nakakatulong na mabawasan ang anghang at mapigilan ang iritasyon sa bibig, ngunit pinapanatili pa rin ang enerhiyang luya na nagpapainit at nagtatanggal ng lamig. Ang manipis na hiwang luya, kapag inilagay sa ilalim ng dila, ay maglalabas ng essential oil ng dahan-dahan at kaya-aya, na nagbibigay ng mas mataas na epekto sa medisina kaysa sa direktang pagnguya. Ang luya ay nagtatanggal ng lamig at nagpapainit sa bato. Ang mekanismo ng tradisyonal na medisina at western na medisina ay nagpapaliwanag ng parehong resulta. Ayon sa tradisyonal na medisina, tunggi Grek, ang luya ay itinuturing na isang untong tanhan na gamot. Ibig sabihin ay nagpapainit sa tiyan, nagpapainit sa bato, nagpapainit sa meridians, naglalabas ng lamig, nagpapababa ng pananakit ng laikot at tiyan, at nagpapababa ng pag-ikli ng pantok sa gabi. Ang dongye ay naniniwala na ang pag-ihi sa gabi, pagod, pananakit ng likod, at lamig sa paa ay mga senyales ng tandang humahina ang apoy ng bato. Ang luya ay isang natural na halamang gamot na may kakayahang muling buhayin ang apoy para sa bato. Ayon sa modernong agham, ang luya ay naglalaman ng maraming aktibong sangkap tulad ng gingerol, namsogaol, gingerol, na nakpapataas ng sirkulasyon ng dugo sa bato. Bumababa ang bahagyang pamamaga sa tissue ng bato. Ang mainit na essential oil ay nagpapainit sa rehiyon ng tiyan at balakang. Ang mga antioksidan ay sumusuporta sa mga selula ng bato upang gumana ng epektibo. Kapag nginungiya ang luya, ang mainit na init mula sa essential oil ng luya ay dumadaloy sa autonomic nervous system. Pinabawasan ang pag-ikli ng pantok na tumutulong upang makatulog ng malalim at hindi magising bawat 1,2 oras. Bakit mas epektibo ang pagmumumo ng luya kaysa sa pag-inom? Ito ang punto na kakaunti ang nakakaalam ngunit napakahalaga. Napakabilis na absorption sa mucosa ng bibig. Ang nga aktibong sangkap ng luya, kapag nginungiya, ay maaaring pumasok sa dugo sa loop ng 30,60 segundo, mas malakas ng ilang beses kaysa sa pag-inom. Hindi nasisira ang digestive fluids ang tiyan. Kapag iniinom, ang gingerol ay madaling masira ang asid sa tiyan na nagpapababa ang epekto. Kapag nginungiya, ang luya ay direktang pumupunta sa systemic circulation, nagpapatatak ng parasympathetic nervous system. Activate ng luya ang pagpapahinga, binabawasan ang pag-ikli ng pantog, at nababawasan ang pag-ihi sa gabi. Ano ang tulong luya para sa mataong may mahinang bato? Ililista ko ng malinaw ayon sa bawat grupo ng sintomas upang makita ninyo. Malaking pagbaba ng pag-ihi sa gabi. Ang mainit na init ng luya ay nakakatulong na patatagin ang nerve activity na kumokontrol sa pantok, binabawasan ang maling signal ng pag-ihi. Nagpapainit sa katawan, lalo na sa rehiyon ng balakang at ibabang tiyan. Ang mataong may mahinang bato ay madalas na malamig sa loob. Ang pagmumumo ng luya ay nakakatulong na mapataas ang sirkulasyon ng dugo sa rehiyon ng bato, nababawasan ang pananakit ng likod at kalamnan. Kapag ang dugo ay malakas na dumadaloy sa gulugod, bato at balakang, mabilis na nababawasan ang pananakit. Nagpapalakas ng function ng pag-filter ng dugo. Ang mga antioksidan ay nakakatulong na protektahan ang mga selula ng bato, bahagyang pagbabang pamamaga. Ina-activate ng luya ang sirkulasyon ng dugo na nagtutulak palabas ng sobrang likido. Tamang paggamit. 5 minuto lang bawat araw. Magiwang 1,2 manipis na piraso ng sariwang luya, humigit kumulang 1,2 mm. Ilagay sa isang lugar na mahangin sa loob nga 10,30 minuto upang bahagyang matuyo. Ilagay sa ilalim gdila o sa pagitan gdwapanga. Ngumunguya sa loob ng 3,5 minuto. Huwag ngumunguya ng malakas upang natural na lumabas ang essential oil. Pinakamainam na gawin sa gabi, 30 minuto bago matulog o kapag nagising para umihing 2,3 gram umaga.
Pagkatapos ang 7,14 araw, mararamdaman ninyo na mas mainit ang pakiramdam, nabawasan ang pag-ihi sa gabi, mas magaan ang tiyan at likod, mas malalim ang tulog, mas gising sa umaga, at nabawasan ang pamamanhid at lamig sa kamay at paa. Sino ang hindi dapat gumamit o dapat mag-ingat? Mga taong may matas na lagnat, mga taong may malubhang sore mouth o singaw, mga taong may malubhang stomach ulcer, ulcer sa tiyan, mga taong umiinom ng blood thinners. Ligtas pa rin ang pagmumumok ngunit dapat gumamit lamang ng isang manipis na piraso. Mahal na mga kababayan, huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng mga natural na sangkap sa paligid natin. Ang luya bagaman maliit ay may kakayahang buhayin ang chi, enerhiya ang bato at painitin ang katawan mula sa loob. Isang bagay na lubos na kailangan nga makatatanda lalo ng mamay mahinang bato. Sa paglalaan lamang ng 5 minuto bawat gabi, magbabago ang inyong katawan araw-araw. Mas malalim ang tulog, nabawasan ang pag-ihi sa gabi, mainit ang likod at tiyan, mas matatag ang presyon ng dugo at babalik ang sigla. San, goji berry, 3 maliit na butil. Nagpapalusog sa atay at bato, nagpapatulog ng mahimbing, at nagpapababang ang pag-ihi sa gabi. Mahal na mga kababayan, sa tradisyonal na medisina, mayroong isang pamilyar na kasabihan. Ang atay ay bumubukas sa mga mata, ang bato ay nagtatagong essence at naglalabas ng dugo. Ang ibig sabihin nito ay kung mahina ang bato, ang mata ay madalas na mapurol, malabo ang paningin, at mahirap matulog. Sa kabilang banda, kung mahina ang dugo sa atay, ang bato ay bumababa rin, at sa lahat ng mga halamang gamot na nakakatulong sa pagpapalusok sa atay, bato at dugo, ang goji berry ay laging nangunguna sa listahan. Ang kakaiba ay kapag namumumo lamang ng 3 maliit na butil bawat gabi, ang epekto ay mas malakas pa kaysa sa pag-inom ng pinakuluang tubig o paggawa ng taa. Maraming pasyente ko, pagkatapos gawin ito, ang nagbigay ng feedback, Doc, nitong mga nakaraang araw, hindi na masyadong malabo ang mata ko at mas gising ang pakiramdam. Doc, mas malalim ang tulog ko at mas kaunting pagod pagsapit ng umaga. Malaki ang pagbaba ng pag-ihi sa gabi at hindi na ako laging nagigising. Ang lahat ng mga epektong iyon ay hindi nakataon lamang. Mayroon itong malinaw na basehan sa medisina na aking ipapaliwanag sa ibaba. Bakit 3 butil lang ng goji berry ang kailangan? Kung gagamitin ng marami, ang goji berry ay madaling magdulot ng init o bahagyang pagtaas ng blood sugar sa mga matatanda. Ngunit kapag 3 butil lang ang inungiya, ang sustansya ay dahan-dahang naabsorb, mas ligtas, at nakakamit ang pinakamainam na epekto ng hindi nagpapataas ng blood sugar, hindi nagdudulot ng bloating, at hindi nagpapainit. Ang paglabas ng sustansya ng dahan-dahan sa mucosang bibig ay nagdudulot ng malalim at pare-parehong absorption. Ang pagmumumo ng 3 butil ay ang microdose method ng tradisyonal na medisina na nagpapaluso ng paunti-unti ngunit matatag. Ang atay, bato, mata, isang koneksyon na kaunti ang nakakaalam. Madalas ninyong itanong, bakit kapag mahina ang bato, lumalabo ang mata? Ipapaalam ko ng pinakasimple. Ang bato ang ugat ng essence ting, ang essence ay naglalabas ng dugo, ang dugo ay nagpapalusok sa atay, ang atay ay nagpapalusok sa mata. Kaya kung mahina ang bato, mahina ang dugo, bumababa ang atay, at napapagod at lumalabo ang mata. Ang goji berry ay isang bihirang gamot na nakakapagpalusok sa atay, bato at dugo. Sa makatuwid, kapag mahina ang bato, pag-ihi sa gabi, hirap matulog, at mapurol na mata, ang 3 butil lang ay sapat na para muling buhayin ang siklo ng pagpapalusok sa atay, bato at mata. Mga kilalang gamit ng goji berry para sa mga taong may mahinang bato. Nagpapalusok sa yin ng bato, nagpapabuting function ng pag-filter ng dugo,
Ang goji berry ay naglalaman ng maraming polysaccharide at betaine na nagpapalakas sa aktibidad ng mga selula ng bato, na nagpapababa ang creatinine, nagpapaluso sa dugo, nakakatulong sa malalim na pagtulog. Ang mga matatanda na hirap matulog ay kadalasang dahil sa mahinang dugo na hindi nakakapagpaluso sa utak. Ang goji berry ay nakakatulong na mapataas ang daloy ng dugo sa utak, nagpapadali sa pagtulog, at binabawasan ang pagising sa gabi. Nagpapababa ng pag-ihi sa gabi. Kapag mas malakas ang bato, ang nerve na kumokontrol sa pantog ay nagiging matatag at hindi na kayo gaanong umiihi. Nagpapalakas ng paningin. Ang goji berry ay mayaman sa zeaxanthin at lutein na nagpoprotekta sa retina. Nagpapababang pagkapagod ng mata, pagluluha kapag mahangin. Nagpapababa ng tuyong bibig at lalamunan sa gabi. Ang pagmumumog ay nakakatulong na maglabas ng lawi ng pare-pareho, napakabuti para sa mga madalas nauaw o tuyo ang bibig sa gabi. Ang mekanismong absorption sa mucos ng bibig ay mas epektibo kaysa sa pag-inom. Kakaunti ang nakakaalam na ang goji berry kapag nginungiya ay 3 beses na mas epektibo kaysa sa pag-inom o paggawa ng pinakuluang tubig. Ang dahilan, mabilis na naabsorb ang polysaccharide sa mucosa, hindi nasisira ng digestive fluids ng tiyan. Dahan-dahang lumalabas bawat segundo, patuloy na nagpapalusog. Ina-activate ang parasympathetic nervous system, binabawasan ang pag-ikli ng pantok, binabawasan ang pag-ihi sa gabi. Kaya, ang 3 maliit na butil ay sapat na para direktang makakaapekto sa nerve system ng bato at utak. Tamang paggamit, 5 minuto lang bawat gabi. Kumuhang 3 butil ang goji berry, hugasan ng malinis at patuyuin. Ilagay sa ilalim ng dila o sa pagitan ng 2 panga, ngumunguya ng dahan-dahan sa loop ng 5 minuto. Huwag agad ngumunguya ng buo. Ang laway na halo sa sustansya ay direktang naabsorb sa daluyan ng dugo. Pinakamainaw na oras. Bago matulog any 30 minuto o kapag energizing enigra o até 3 enigra umaga. Pagkatapos ng 10,14 araw, mararamdaman ninyo na mas malinaw ang mata, mas gising ang isip, mas malalim ang tulog, nabawasan ang pag-ihi sa gabi, at mas mainit at malakas ang bato. Sino ang dapat mag-ingat sa paggamit? Mga taong may napakataas na blood sugar, ngumungiya ng mas kaunti, 1,2 butil lamang. Mga taong may sore mouth o mainit ang pakiramdam, bawasan ang dala sa 2,3 beses bawat linggo. Maliban sa mga kasong ito, karamihan sa mga matatanda ay ligtas na makakagamit. Mahal na mga kababayan, minsan ang katawan ay hindi nangangailangan ng komplikadong pamamaraan. Minsan, sapat na ang kaunting pag-alaga bawat gabi sa tamang paraan at tamang gamot para bumalik ang sigla ng katawan mula sa loop. C. Tuyong dahon ng green tea o green tea powder. Natural na filter, naglilinis ng urinary tract, nagpapababa ng pag-ihi sa gabi. Mahal na mga kababayan, mula pa noong sinaunang panahon, ang green tea ay laging itinuturing na isa sa pinakamahalagang dahon upang linisin ang katawan, lalo na para sa bato at urinary tract. Ang hindi alam ang marami ay hindi lang ito mabuti kapag iniinom, kundi kapag nginungiya ng tama, ang nga aktibong sangkap sa taa ay mas malakas ang epekto, direktang nakakaapekto sa bato, pantok at immune system. Sa aking pagagamot at pagtuturo sa mga pasyente, napansin ko na sa pagmumumo lamang ng kaunting tuyong dahon ng green tea o green tea powder, mararamdaman ninyo agad na mas malinaw ang ihi, nabawasan ang amoy, bumuti ang bahagyang pananakit at pagapti sa pag-ihi. Nabawasan ang pag-ihi sa gabi at kumaan at kumising ang pakiramdam. Lahat na ito ay dahil sa malakas na kakayahan ng green tea na mag-detoxify, maglaban sa pamamaga at linisin ang urinary tract. Bakit dapat gumamit ng batang dahon ng saan na pinatuyo o purong green tea powder?
Ang batang dahon ng taa ay naglalaman ng maraming EGCG, epigallocatechin galate, ang pinakamalakas na antioksidan sa kalikasan. Ang pagpapatuyo ay nakakatulong na mapanatili ang lahat ng sustansya, hindi nasisira ng panahon. Ang matcha green tea powder ay mas mabilis na na-absorb dahil sa sobrang pinongpagiling. Ang pagmumumok ng green tea ay nagdadala nga aktibong sangkap ng direkta sa dugo ng hindi nasisirang digestive fluids. Ang pinakamahalaga ay gumamit lamang ng purong tsaa, walang halong flavoring o additives, upang maiwasan ang iritasyon o chemical residue. Ang green tea, scanner na naglilinis ng urinary tract. Marami ang nagtatanong, paano nakakalinis ngang bato at pantok ang pagmumumong ng tsaa? Ipapaalam ko ng napakadali. Naglalaman ngang polyphenols, malakas na anti-inflammatory. Ang polyphenols sa green tea ay may kakayahang bawasan ang pamamaga sa urinary tract. Binabawasan ang pag-ikli ng pantok. Pinapakalma ang pananakit at pag-abdi sa pag-ihi. Pinipigilan ang pagdikit ng bakterya sa pader ng panto. Para sa mga taong umihi sa gabi, may bahagyang pamamaga ng panto o mahinang bato, ito ay isang napakahalagang epekto. EGCG, naglilinis ng free radicals sa bato. Ang free radicals ang sanhiing pagina ng mga selula ng bato sa paglipas ng edad. Ang pagmumumong green tea ay nadadalang EGCG ng direkta sa sirkulasyon, nagpoprotekta sa mga selulang bato, binabawasan ang bilis ng pagtanda, at sumusuporta sa bato sa pagfilter ng toxins ng mas epektibo. Nagpapabilis ngang paglabas ng toxins. Ina-activate ng green tea ang bato upang maglabas ngang mas maraming ihi ayon sa physiological rhythm sa araw, sa gayon ay naglalabas ngang toxins, naglilinis ng dumi sa urinary tubules, binabawasan ang pasanin sa gabi, at nagpapababa ng pag-ihi sa gabi. Ito ay isang indirect ngunit napakalakas na mekanismo. Bakit mas epektibo ang pagmumumok ng green tea kaysa sa pag-inom? Ito ang dahilan kung bakit ko hinihikayat ang pagmumumok ng 5 minuto sa halip na pag-inom, madaling magdulot ng insomnia, walang libreng caffeine, hindi nagdudulot ng insomnia. Kapag iniinom ang tsaa, ang caffeine ay mabilis na naabsorb, labis na nagpapagising at hirap matulog. Ngunit kapag nginunguya, napakaliit lang ng caffeine ang naabsorb. Pangunahin ang polyphenols at EGCG ang gumagana, nagpapababa ngang pamamaga, at naglilinis ngang bato, hindi nagdudulot ng pagkagising. Absorption sa mucosa ngang bibi ng 3 beses na mas mabilis kaysa sa pag-inom. Ang maaktibong sangkap ay direktang pumupunta sa dugo, direktang nakakaapekto sa urinary system at daluyan ng dugo. Madali sa panunaw, hindi nagdudulot ng iritasyon sa tiyan. Maraming matatanda ang nakakaranas ng pananakit ng tiyan o pagduduwal kapag umiinom ng green tea. Ang pagmumumok ay hindi nagdudulot ng discomfort ngunit nakakakuha pa rin ng sapat na aktibong sangkap. Mga partikular na gamit ng green tea para sa mga taong may mahinang bato, malaking pagbaba ng pag-ihi sa gabi, dahil sa mahinang bato o bahagyang pamamagang pantok. Ang green tea ay nakakatulong na palamigin, linisin, at pakalmahin ang urinary tract, pinabawasan ang maling senyales mula sa pantok, suporta sa pagbaba ng creatinine. Dahil sa malakas na antioxidant effect, ang mga selulang bato ay nakakapagpahinga at nakakarecover, na nakakatulong sa pagpapabuti ng creatinine. Bumababa ang amoy ng ihi, hindi na madilaw. Ina-neutralize ng green tea ang ammonia sa ihi na nagpapalinaw at nagpapababa ng amoy ng ihi. Bahagyang pagbaba ng pamamaga. Kapag mas maganda ang filter ng bato, nababawasan ang sobrang likido sa paa at bukong-bukong. Nakatutulong sa malalim na pagtulog. Kapag hindi na patuloy na nag-activate ang pantog, makakatulog kayo ng tuloy-tuloy hanggang umaga.
Paano magmumok ng green tea ng tama? 5 minuto lang bawat gabi. Kumuha ng 5,7 tuyong dahon ng green tea o isang maliit na kurot, halos isang kutsarita ng green tea powder. Kung dahon, bahagyang pisilin para maluwag. Ilagay sa ilalim ng dila o sa loop ng pisngi. Ngumunguya sa loop ng 3,5 minuto. Huwag lunukin ang pinatuyong dahon. Pagkatapos ngang pagmumumo, mari itong iluwa at banlawan ng bahagya ngang maligamgam na tubig. Pinakamainam na oras, 30 minuto bago matulog o 1 oras pagkatapos kumain ngang hapunan. Pagkatapos ngang 1,2 linggo, mararamdaman ninyo na nabawasan ang pag-ihi sa gabi, malinis at malinaw ang ihi, kaunti ang amoy, magaan ang pakiramdam, mas maganda ang balat, at mas mahaba at malalim ang tulog. Sino ang dapat mag-ingat sa paggamit? Mga taong may napakababang presyon ng dugo, maaari pa rin gamitin ngunit bawasan ang dami. Mga taong may malubhang stomach ulcer, gumamit ng mas kaunting powder form. Mga taong may malubhang anemia, karamihan sa mga matatanda ay ligtas kapag nginungiya ang maliit na dami. Mahal na mga kababayan, ang green tea ay isang kahangahangang regalo mula sa kalikasan. Sa pagmumumok lamang ng kaunti bawat gabi, mas matutulungan ninyo ang inyong bato na mag-detoxify, mas malinis ang urinary tract, at mas malalim ang tulog. Ito ay isang napakasimpleng paraan ng pag-alaga sa bato ngunit nagbibigay ng pangmatagalang benepisyo sa kalusugan sa pagtanda. Wow! Pinulbos na balat ng cinnamon, quechi. Pinakmulan ng banayat na init para painitin ang spleen at bato, nagpapataas ng yang energy, nagpapababa kang pag-ihi sa gabi at lamig sa likod. Mahal na mga kababayan, kung ang luya ay tumutulong sa pagtatanggal ng lami at pagpapainit sa tiyan, at ang asin sa dagat ay tumutulong sa pagpapatatak ng electrolytes at nervous system, ang cinnamon bark naman ay isang mahalagang gamot para sa mga matatanda na nakakaranas ng lamig sa kamay at paa, lamig sa likod, pag-ihi sa gabi, at mahinang yang apoy ng bato. Sa tradisyonal na medisina, mayroong isang mahalagang kasabihan. Kapag mahina ang yang, malamig ang bato. Kapag malamig ang bato, patuloy ang pag-ihi sa gabi. Ang cinnamon bark ay isang gamot na may kakayahang muling buhayin ang apoy ng yang na humihina sa paglipas ng edad, painitin ang spleen at bato, palakasin ang chi, enerhiya at dugo, at tulungan kayong makatulog ng tuloy-tuloy sa buong gabi. Ang kakaiba ay kapag nginungiya ang pinulbos na cinnamon bark sa napakaliit na dosis, mas malakas ang epekto kaysa sa pag-inom, dahil ang mga aktibong sangkap ay direktang naabsorb sa mucosa ngang bibig at sa dugo. Bakit dapat gumamit ng maliit na dosis ngang pinulbos na cinnamon kapag nginungiya? Ang cinnamon ay isang malakas na mainit na gamot. Kung gagamitin ng marami, ito ay magdudulot ng init, palpitations, o uhaw. Ngunit kapag ginamit ng napakaliit, katumbas lamang ng dulungang palito o butil ngang linga, ang init ng cinnamon ay dahan-dahang nailalabas, hindi nakdudulot ng init at direktang naabsorb sa mga ugat na konektado sa bato. Malalim ngunit banayat na epekto sa yang energy. Nagpapabuti ng pagtulog at pag-ihi. Ito ang microdose method ngang tradisyonal na medisina na nagpapalusok ng kaunti ngunit direkta sa pangunahing punto, kaya napakataas ngang epekto. Mekanismong cinnamon bark. Bakit napakalakas kapag mumumok ng pangki minuto? Ayon sa tradisyonal na medisina dong Y. Ang cinnamon bark ay nagpapainit sa meridians, nagtatanggal ng lamig, at nagdadalang apoy pabalik sa pinagmulan. Ang cinnamon bark ay nakakatulong na painitin ang yangang bato, painitin ang spleen at tiyan, pinapataas ang daloy ng chi at dugo. Nagpapainit sa ibabang tiyan at lumbar spine, binabawasan ang lamig sa kamay at paa, binabawasan ang pag-ihi sa gabi dahil sa malamig na bato ternhan. Nagpapataas ng wienhi, essence, ang pundasyon ng kalusugan sa pagtanda.
Ang nga matatanda ay madalas na may yang deficiency. Ibig sabihin ay kulang ang panlup na init ng katawan. Ang cinnamon bark ay isang banayad na apoy na muling nagpapabuhay sa humihinang yang energy. Ayon sa agam, ang cinnamon ay naglalaman ng cinnamaldehyde at eugenol. Ang dalawang aktibong sangkap na ito ay may epekto na nagpapataas ng sirkulasyon ng dugo sa bato at pantok, banayad na anti-inflammatory, binabawasan ang pag-ikli ng smooth muscle ng pantok, nagpapatatag ng sympathetic nervous system, nakakatulong sa malalim na pagtulog, sumusuporta sa panunaw, binabawasan ang bloating at lamig sa tiyan. Lalo na, ang cinnamaldehyde ay nagpapainit sa katawan mula sa loob tulad ng isang maliit na heater. Bakit mas epektibo ang pagmumumo ng cinnamon kaysa sa pag-inom? Hindi nagdudulot ng init o iritasyon sa tiyan. Maraming pasyente ang nakakaranas ng pananakit ng tiyan, uhaw o mainit na pakiramdam kapag umiinom ng pinulbos na cinnamon. Ngunit kapag nginunguya ang napakaliit na dami, ang essence ng cinnamon ay direktang pumupunta sa dugo, nagpapainit sa bato nang hindi nakdudulot ng init. Mabilis na epekto sa mucosang bibig. Sa loob lamang ng 30,10 segundo, ang cinnamaldehyde ay nagsisimula ng dumaloy sa daluyan ng dugo, nagpapainit sa nervous system na kumokontrol sa pantok, sa gayon ay binabawasan ang pakiramdam ng maling pag-ihi, pinapatatag ang pag-ikli, at nakakatulong sa malalim na pagtulog. Ang cinnamon bark ay partikular na angkop para sa mga may lamig sa kamay at paa, lamig sa tiyan, lamig sa likod, pag-ihi sa gabi, 2 beses. May pananakit ng likod at kasukasuan sa lumbar spine. May mahinang yang bato, madalas na pagod, malamig sa ibabang tiyan, madaling magbloat, maputla ang mukha at mahina ang sigla. Madalas antukin sa araw ngunit hirap matulog sa gabi. Kung kabilang kayo sa mga grupong ito, ang cinnamon bark ay isang napakahalagang gamot para sa inyo. Mga kilalang gamit ng cinnamon bark para sa bato at pagtulog. Nagpapainit sa bato, malaking pagbaba na pag-ihi sa gabi. Kapag bumalik ang yang energy, nagiging matatag ang pantok, hindi na patuloy na nag-activate sa gabi. Bumababa ang pananakit ng likod, pananakit ng kasukasuan, lamig sa gulugot, nagpapabuti ang sirkulasyon ng dugo, mas mahusay ang daloy ng chi at dugo sa rehiyon ng balakang. Nagpapalakas ng immune system. Naglalaman ang cinnamon ng natural na antibacterial essence na nakakatulong na mas malinis ang urinary tract, pinipigilan ang bahagyang pamamaga. Nagpapainit sa tiyan, nagpapabuti ngang panunaw. Kapag mainit ang spleen at tiyan, mas masarap kumain, mas malalim ang tulog at mas malakas ang pakiramdam. Suporta sa pagpapataas ng yang energy. Ang pundasyon para sa kalusugan sa pagtanda. Kapag malakas ang yang energy, mainit ang katawan, dumadaloy ang chi at dugo, nababawasan ang pamamaga, mahimbing ang tulog, at malakas ang bato. Tamang pagmumumog. 5 minuto lang, ganap na ligtas. Kumuhang isang maliit na kurot kasing laking dulong palito ng pinulbos na cinnamon, ilagay sa ilalim ngang dila o sa pagitan ngang dua panga, ngumunguya sa loop ngang 3,5 minuto upang dahan-dahang matunaw ang essence kang cinnamon. Huwag gumamit ng marami dahil napakalakas ng cinnamon. Pinakamainam na oras. 30 minuto bago matulog o kapag malamig ang tiyan at hirap matulog. Pagkatapos nga, 7,14 araw, karamihan sa mga pasyente ay nakulat na mainit ang likod, malaking pagbabangang pag-ihi sa gabi, nabawasan ang lamig sa kamay at paa, malalim ang tulog, at maganda ang pakiramdam. Sino ang dapat mag-ingat sa paggamit? Mga taong may matas na laknat, mataong may yin deficiency at fire, mainit ang pakiramdam, mapait ang bibig. Mga taong uminom ng high-dose blood thinners. Mga taong may malubhang dumudugong gilagid sa napakaliit na dosis para sa pagmumumog,
karamihan sa mga matatanda ay ligtas. Mahal na mga kababayan, ang cinnamon bark ay isang mahalagang gamot mula sa libu-libong taon. Sapat na ang maliit na dami bawat gabi para painitin ang bato, palakasin ang yang energy, bawasan ang pag-ihi sa gabi, at pagandahin ang kalusugan ng katawan araw-araw. Marami ang nag-isip na kailangan ng malakas na gamot para maging epektibo. Ngunit ang totoo, minsan ang maliliit, banayad, at natural na gamot ang siyang susi para bumalik ang balanse ng katawan ng mga matatanda. Gabay sa pagsasagawa ng 5 minutong magandang pagmumumok, tamang paraan para sa malusok na bato, mahimbing na pagtulog at pagbabang pag-ihi sa gabi. Mahal na mga kababayan, marami sa mga matatanda nang marinig ang aking pagtuturo tungkol sa 5 minutong pagmumumok na pamamaraan ay agad na nagtanong, "Dok, kailan ko po dapat gawin? Paano po ba ang tamang paggawa? Iluluwa ko po ba o lulunukin?" Naunawaan ko iyan dahil bagaman simple ang pamamaraang ito, kung hindi gagawin sa tamang oras, tamang posisyon, at tamang paraan, malaki ang mababawas sa bisa nito. Ipapaalam ko sa inyo ng detalyado at madaling tandaan ang bawat hakbang upang magawa ninyo ng tama at maramdaman ang pagbabago sa loob lamang ng ilang araw. Ang gintong oras. Kailan ang pinakamainam na oras para magmumog? Para mas malalim na maabsorb ang aktibong sangkap sa dugo at mas malakas na makakapekto sa bato, pantog at nervous system, dapat ninyong gawin sa 2 gintong oras na ito, maaga sa umaga bago kumain ng kahit ano. Bakit mabuti? Malinis ang bibig. Maximum ang absorption ng mucosa. Bagong gising ang bato, napakasensitibo sa mga senyales ng pag-recover. Nakakatulong na gumising ang pakiramdam at mabawasan ang pamamaga sa umaga. Sa gabi, 30 minuto bago matulog, ito ang pinakamahalagang oras para sa mga taong umiihi sa gabi. Ang pagmumumok sa oras na ito ay nakakatulong na patatagin ang nervous system na kumokontrol sa pantok, binabawasan ang senyales ng pag-ihi, at nakakatulong sa inyong makatulog ng mahimbing hanggang umaga. Nagpapainit din sa bato at nagpapababa energy pananakit energy likod. Kung malubha ang pag-ihi sa gabi, maari kayong magmumok ulit kapag nagising ng 1,3 gram umaga upang mas madaling makabalik sa tulog. Hakbang 1. Detalyadong hakbang sa pagsasagawa, simple ngunit napakahalaga. Ipapaalam ko ang bawat hakbang ng napaka-specific. Sundin lamang ang aking sinasabi sa ibaba. Hakbang 1. Paghahanda ng isa sa 5 sangkap. Maaari kayong magpalit-palit bawat araw o pumili ng isang pinakaangkop na uri at gamitin ng tuloy-tuloy sa loob ng 1,2 linggo. Pinong butil na asin sa dagat. Manipis na hiwa ng sariwang luya, 3 butil ng goji berry na hugasan na, tuyong dahon ng green tea o green tea powder, isang maliit na kurot ng pinulbos na cinnamon bark. Tandaan, gumamit lamang ng napakaliit na dami bawat gabi, sapat na ang isang kurot o ilang butil. Hakbang 2, ilagay sa bibig at ngumungiya sa tamang posisyon. Ang posisyon ng pagmumumog ay malaki ang epekto sa bisa dahil ang mga acupuncture points sa bibig ay direktang konektado sa kingang bato, spleen at tiyan. Pinakamahusay na posisyon sa ilalim ng dila. Ito ang lugar kung saan mayroong maraming daluyan ng dugo. Ang maaktibong sangkap ay absorb ng 3,7 beses na mas mabilis kaysa sa pag-inom, direktang nakakaapekto sa parasympathetic nervous system, nakakatulong sa pagpapahinga at pagbabangang pag-ihi sa gabi. Kung ang sangkap ay maanghang tulad ng luya o cinnamon, maaari ninyo itong ilagay sa loob ng 2 piski para mas comfortable. Hakbang 3. Ngumunguya sa loob ng 5 minuto at ipare sa malalim na paghinga. Ang 5 minuto ay hindi nakataon.
Ito ang oras para sa mucosa na ganap na maabsorb ang aktibong sangkap. Ang nervous system na kumokontrol sa pantok ay nakakapagpahinga at ang sirkulasyon ng dugo sa bato ay na-activate. Dapat ninyong ipares sa paghinga. Huminga sa ilong 4 segundo, pigilan 1 segundo. Huminga sa bibig 6 segundo. Ang ganitong uri ngang pahinga ay nakakatulong na mabawasan ang stress, patatagin ang pantok, at makatulog ng malalim. Hakbang 4. Iluwa o lunukin. Ipapaalam ko ng malinaw ang bawat uri. Asin sa dagat. Dapat iluwa, hindi lunukin, upang maiwasan ang sobrang alat at pagtaas ngang pasanin para sa mga may alta presyon. Manipis na hiwa ang luya. Maaring lunukin o iluwa, depende sa inyo. Ang paglunok ay nakakatulong na painitin ang tiyan, ang pagluwa ay sapat pa rin para sa absorption. 3 butil goji berry. Dapat lunukin pagkatapos ng pagmumumog. Ito ay isang gamot na nagpapalusok sa atay, bato at dugo. Ang paglunok ay magpapatuloy na magkaroon ng epekto. Tuyong dahon ng green tea powder. Dapat iluwa dahil ang residue ng tsaa ay madaling magdulot ng pananakit ng tiyan kung lulunukin ng marami. Sapat na ang aktibong sangkap na naabsorb sa loob ng 5 minuto. Pinulbos na cinnamon bark. Iluwa, hindi lunukin. Napakalakas ngang cinnamon. Madaling magdulot ngang uhaw o pananakit ngang tiyan kung lulunukin. Dalas ang pagsasagawa. Dapat ninyong gawin ng regular bawat araw tulad ng pag-inom ng vitamins. Inire-rekomendang dalas 1,2 beses bawat araw. Para sa mga may malubhang pag-ihi sa gabi, 3 beses bawat araw, umaga, hapon, o gabi bago matulog ng 30 minuto. Ang pinakamahalaga, pagkatapos nga 7 araw, mararamdaman ng karamihan sa inyo na bumababa ang pag-ihi sa gabi 50,80%. Mas malalim ang tulog. Umiinit ang pakiramdam, magaan ang likod. Malinaw ang ihi, kaunti ang amoy. Gising ang isip sa umaga. Mahal na mga kababayan, ang katawan ng tao, lalo na ang matatanda, ay hindi laging nangangailangan ng malakas na gamot. Minsan, sapat na ang isang maliit na senyales, ilang banayad na aktibong sangkap sa mucosa ng bibig para muling buhayin ang nervous system na kumokontrol sa pantok, painitin ang bato, bawasan ang pag-ihi sa gabi, at makatulog ng mahimbing sa buong gabi. Ang 5 minutong pagmumumok na pamamaraan ay simple, mura, hindi nakakapinsala, at hindi nangangailangan ng oras. Ngunit mayroong kahangahangang epekto dahil ito ay direktang nakakaapekto sa ugat ng problema. Malamig na bato, irritable bladder, mahinang yang energy, at di-balancing nervous system. Mahal na mga kababayan, pagkatapos kong may paliwanag ang bawat sangkap at may bigay ang detalyadong gabay sa pagsasagawa ng 5 minutong pagmumumog, ibibigay ko na ang mahalagang konklusyon upang maunawaan ninyo kung bakit ang pamamaraang ito ay simple ngunit napakalakas ang epekto at kung paano ito gagamitin ng ganap na ligtas. Buwat ng mga benepisyo, ano ang ganap na makakamit ninyo kung patuloy kayong magsasagawa ng tama ayon sa aking itinuro? Sa loob lamang ng 7,14 araw, maraming positibong pagbabago ang mangyayari. Mas malusog ang bato, mas matatag ang operasyon. Ang mga aktibong sangkap mula sa asin sa dagat, luya, goji berry, green tea, at cinnamon bark ay direktang nakakaapekto sa sirkulasyon ng dugo sa bato. Ang nervous system na kumokontrol sa pantog. Ang panloob na init at lamig na katawan. Dahil dito, mas mahusay na gumagana ang bato, nababawasan ang stress at pahina. Nagpapabuti ang creatinine, bagaman hindi ito gamot. Maraming pasyente ang nag-ulat na ang antas ng creatinine ay bahagyang bumababa kapag patuloy na ginagawa sa loob ng 2,4 na linggo dahil sa pagbabangang bahagyang pamamaga sa bato.
pagtaas ngang sirkulasyon ng dugo, natural na pag-detoxify, pagbaba ang oxygen radicals, malaking pagbabang pagihi sa gabi. Ito ang pinakamalinaw at pinakamabilis na resulta, nabawasan mula 4,5 beses sa gabi sa 1,2 beses o kahit marami ang nakakatulog ng tuloy-tuloy hanggang umaga. Tinitingnan ko ito bilang senyales na ang katawan ay nasa tamang ritmong pag-recover. Mainit ang pakiramdam, magaan ang tiyan at laikot. Dahil maraming sangkap ang kabilang sa grupo ngang mainit na nagpapalakas ng yang bato, nakakatulong ito na mabawasan ang ginaw, lamig sa kamay at paa, pananakit ng likod at pananakit ng kasukasuan, na nagpapatas ng siglang buong katawan. Malalim ang tulog, gising ang isip sa umaga. Kapag hindi na patuloy na nag-activate ang pantok, mas malalim at mahimbing ang tulog ninyo. Karagdagang payo, dapat ipares sa siyentipikong pamumuhay. Napakabuti ng pamamaraang ito ngunit hindi ito maaring ihiwalay sa malusog na pamumuhay. Nais kong paalalahanan kayo ng ilang napakahalagang bagay. Uminom ng sapat na tubig, ngunit sa tamang oras. Uminom ng maraming tubig sa araw. Limitahan ang pag-inom ng tubig pagkatapos ng 7 ng gabi. Iwasan ang pag-inom ng maalat na sabaw o sobrang daming tubig bago matulog. Nakakatulong ito na mabawasan ang pasanin sa bato at mabawasan ang paghihi sa gabi. Iwasan ang sobrang alat na pagkain. Ang sobrang asin ay nagdudulot ng water retention, nagpapataas ng presyon ng dugo at pinipilit ang bato na magtrabaho ng mas matindi. Bawasan ang mainihaw na pagkain, maalat na adobo, pickled vegetables at delatang pagkain. Magaan na ehersisyo bawat araw. Maglakad lang ng 15,30 minuto. Ikot ang kasukasuan, huminga ng malalim, at maligo ngang maligamgam na tubig. Sa tradisyonal na medisina, ang magaan na paggalaw pagkatapos kumain ay nakakatulong na ma-activate ang tiyangbato, mabawasan ang pamamaga, at mapabuti ang tulog. I-massage ang likod, lalo na ang Mingmen, Gate of Life, Point. Ang Mingmen Point ay nasa gitnang balakang, ang lugar na nagpapalusok sa yang mabato. Ang pagmamasahe lamang 5,10 minuto bawat gabi ay magpapababang pananakit ang likod, magpapataas ang lakas ang bato, magpapababa ang lamig sa ibabang tiyan, at makakatulog ng sapat. Iwasan ang pagpupuyat. Ang bato ay pinakamalakas na nagpapahinga at nag-recover mula 10 ngam gabi hanggang 2 umaga. Kung kayo ay laging puyat, hihina ang bato sa paglipas ngang panahon. Napaka-importanteng babala sa medisina. Mahal na mga kababayan, kailangan kong bigyang diin ito upang magamit ninyo ang pamamaraan ng tama, ligtas at siyentipiko. Ito ay isang tradisyonal na pamamaraan na sumusuporta, hindi gamot. Ang masangkap ay nakakatulong lamang na painitin ang bato, bawasan ang paikling ang pantok, sumuporta sa pag-detoxify, mapataas ang sirkulasyon ng dugo, at mapataas ang pagtulog, ngunit hindi ito maaring palitan ang gamot para sa sakit sa bato. Ang mga pasyenteng may malubhang sakit sa bato, stage 3 to 4 kidney failure, ay dapat kumonsulta sa isang espesyalista sa bato at urinary tract bago gawin ito. Huwag kailanman kusang itigil ang gamot, baguhin ang dosis, itigil ang dialysis, o itigil ang dieta na ibinigay ng doktor. Ang 5 minutong pagmumumok na pamamaraan ay suporta lamang, hindi ang pangunahing paggamot. Ang mataong sumasailalim sa dialysis o may kidney transplant ay dapat lamang gamitin kung pinahihintulutan ng espesyalista at sa ilalim ng regular na pagsubaybay. Mahal na mga kababayan, ibinigay ko na ang lahat ng impormasyon mula A hanggang Z ng napakadetalyado. Ang pamamaraang ito ay hindi mahal, hindi komplikado, hindi nakakapinsala, at hindi nangangailangan ng oras, ngunit nagdudulot ng tunay na pagbabago sa kalusugan ng bato. Kaya, inaasahan ko na susubukan ninyo
Ngumungguya sa loob ng 5 minuto bawat gabi sa loob ng suda araw. Mararamdaman ninyo agad. Nabawasan ang pag-ihi sa gabi, mas malalim ang tulog, mainit ang pakiramdam, magaan ang likod, gising ang isip sa umaga, at mas malusog ang bato araw-araw. Naniniwala ako na magugulat kayo sa pagbabago mula sa maliliit na hakbang lamang ngunit sa tamang paraan.